Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at muli po ay kagaya ng bawat araw natin pong ginagawa every 4 p.m. ay meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa hapon po na ito ay muli po ay magsama-sama tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito nga po yung ating pong pinag-aaralan, things to do. Okay, so pray po muna tayo saglit. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito at dalayan ko po, Diyos, ng iyong pagsama ay amin pong maranasan at tunay nga na patuloy naming matutunan na agad ang mga bagay na nais mo pong ituro sa amin. Kaya sa iyo, ito'y aming pinagkakatiwala sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ayan po. Ipagpapatuloy po natin yung ating pong pinag-aaralan patungkol po dito sa ating topic na things to do. At ayan, ang ating pong sa ngayon ay nasa number 5 na po tayo. At simulan po ni Pastora Irish doon sa topic niya na read the Word of God. And number 2, give thanks. And so, kahapon ay yung number 3 and number 4 na pray and have faith. So, ngayon po ay nandun na po tayo sa pang number 5 na ito po ang nakalagay na kasunod na dito ay wait patiently. Ayan, sino ba yung nakakapaghintay dito? Ayan, sabi nga ay wait patiently. At alam niyo po, sabi nga yung sabi nga sa isang kasabihan na narinig natin, sabi niya, kapag may tiyaga, may nilaga, parang ganon. Pero sabi nga dito, wait patiently. So, ang verse po natin dito po sa ating awit 27 verse 4, sabi niya dito, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Okay, so yan po. Ito yung verse natin dito sa sa Psalms na nagsasabi na doon gusto niyang manahan doon sa templo at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Okay, sabi doon, number 5 natin, wait patiently. Ayan, matyaga na paghihintay. Okay, matyagang paghihintay. Alam niyo po, dito sa matyagang paghihintay, talagang, sabi nga, ito yung matyagang paghihintay, isang katangian ng mga mananagumpay. Okay, yung matyagang naghihintay, siya yung, ito yung isa sa qualities nung isang mananagumpay. Kapag siya ay, sabi nga, willing to wait. At alam niyo po, kanina lang pala, kami po ay kasama yung isang pastor, nagpunta kami sa isang eskwelahan ulit. At wala pa yung principal, and then medyo matagal na rin kaming naghihintay, pero hindi kami umalis. At matyaga kaming naghintay. Ngayon ko lang pala na matyaga po kaming naghintay doon at praise the Lord po. Naging maganda po yung resulta ng pagpunta namin doon kasi po ma-resume na, magbabalik po yung classroom ministry or yung project healing doon sa eskwelahan na yon, doon po sa isang school na nung last year po ay nakapag-conduct po kami doon ng classroom ministry. Pero na-stop dahil mayroon pong naging project aral. Pero ngayon po napalitan po yung principal at kinausap namin kanina at praise the Lord sa hindi po nasayang ang amin pong paghihintay sapagkat napakaganda po nung kanyang response at sabi niya i-integrate natin doon sa ESP at kaya kumbaga sabi niya pa magko-contribute din kayo sa grade ng mga bata. Nakaka-bless po dahil mas higit ngayon na maganda dahil hindi na lamang kumbaga
babaliwalain ng mga bata kasi isa na kami sa magbibigay ng grades sa kanila. So, ayun po, ngayon lang, naalala ko lang na ito nga pala, galing pala kami dun sa matyagang paghihintay na yon na kahit na ilang yung madami ng oras yung dumaan na kami nagkukwentuhan, pero nagtsatsaga po kaming maghintay sa pagdating ng principal. Okay, so, yun po, sabi dito, matyagang maghintay. At, yun po, alala ko lang po din yung isang pagkakataon na merong youth fellowship at nanonood ako ng youth fellowship. Yung youth fellowship nila, mayroong silang naka-squat yung mga bata, and then, kumbaga may hawak-hawak na pagkain. Una, kalamansi. Kapag hindi na sila nakatagal, yun ang kalamansi ang kakainin nila. Ngayon, pag nakakatagal pa, binibigyan naman ng candy. Candy naman, habang kaya nilang tumagal na naka-squat. Pero, yung pinakamatagal, ang aabutan niya ay yung chocolate ang ilalagay dun sa kamay niya habang naka-squat. So, kapag nakatagal siya, kapag naging matyaga siya, natapusin yung task, ay maganda yung kanyang reward. At dito po, sa atin pong topic na ito, na number 5, na sabi doon, matyagang maghintay. Alam niyo po, yung una, sabi nga doon, basahin natin yung salita ng Diyos, laging magpasalamat, laging mag-pray, at magkaroon ng pananampalataya. So, sa bawat pinagpe-pray natin, sa bawat ginagawa natin, napakaganda ng matyaga talaga na naghihintay o matyaga nating ginagawa yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Tungkulin po natin, Kaya, isa pa, kita po natin dito sa Lucas chapter 2, verse 36 hanggang 38. Meron po ditong isang propetisa na sabi nga dito, anak ni Panuel. Ito po ay walang iba kundi si Propeta Ana, sa propetisa Ana. At napakatagal niya po doon na naghihintay at siya po ay hindi umaalis doon sa templo. At sabi po doon, halos 84 na taon na siyang byuda, lagi siyang sa templo. Araw at gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Niyo po, nandoon yung kagalakan nitong si Propetisa Ana hanggang sa dumating yung time na ng oras na yun, lumapit sa kanya si Jose at Maria, nagpasalamat sa Diyos. Okay, nakita niya, nakatagpo niya doon ang Panginoong Jesus at siya nagsasalita doon sa patungkol doon sa bata. Niyo po, sa katiyagaan niya doon, nakita niya, nandun yung katugunan sa mga prayers niya. Sapagkat matyaga po siya naghihintay, hindi siya umaalis doon. Kaya, nakita natin na sa matyagang paghihintay, ay talagang meron pong napakagandang reward sa bawat isang nagtsatsaga. Alam niyo po, naalala ko dito sa Isaiah chapter 40, verse 31, ito po yung madalas nating naririnig na verse na sabi doon, but those who wait for the Lord shall charge and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up as eagles. Okay, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Doon niyo po, nung minsan na ako'y merong kailangan gawing desisyon, pero alam niyo po, sa akin tong verse na ito Sabi niya, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Alam niyo po, hindi agad ako nag-decide at nag-pray, naghihintay sa kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Alam niyo po, praise the Lord, sapagkat hindi ako nagpadala sa emosyon, hindi pa nagpadala sa kung ano mang nararamdaman niya. At niyo po, turn out na ang decision po na nagawa ay isang bagay na hindi ko sasabing pinagsisihan. Dahil napakabuti talaga po pala, napakaganda na lagi tayong naghihintay sa Panginoon, naghihintay sa Kanyang pagkilos, kung ano yung mga instruction niya. Kaya, ito po, napakaganda things to do. Wait patiently. Kung meron ka mang gagawin desisyon, inquire ka muna sa Panginoon. Itanong mo muna, anong sasabihin ng Panginoon? Kung meron kang pinagpe-pray at para bang natatagalan, wait patiently. And makikita mo, yung bunga ng iyong paghihintay ay makikita mo, masasatisfied ka, sapagkat sabi nga doon sa lagi natin naririnig, the best is yet to come.
At alam niyo po, napakaraming mga beses na mapatunayan natin na sa matyagang paghihintay ay ang Diyos po ay may reward sa mga bawat matyaga na naghihintay sa kanyang pagkilos. So, yun po yung number 5, sabi doon, wait patiently. Kaya, again, kung ano man po ang mga pinagdadaanan po natin, ano man ang hinihintay natin, katugunan ng prayers, huwag tayong manghihina. Sabi nga, don't grow weary in doing well. For in the proper time, you will reap a harvest if you don't give up. Kaya, kapit lang po tayo lagi lang tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, so number 6 po, sabi po dito, think of others. Yan, think of others. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 4, let each of you esteem and look upon and be concerned for not his own interest, but also each for the interest of others. Okay? Sabi nga sa Tagalog, pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili. Okay, makita po natin na kapag iniisip din natin ng iba, hindi lamang yung sarili natin, ano nyo po, minsan, sa unang mga, parang iisipin mo lagi agad yung sarili mo eh. Pero alam niyo po, mayroong kagandahan kapag iniisip mo din yung iba. Hindi lamang yung basta yung sarili mo. Ano magiging benefit nung iba? Okay? So, nalala ko lang po, ka-attend ko lang ng doon sa session ng Sangguniang Bayan sapagkat po tayo doon, nakapag-share tayo doon ng Word of God. Habang nakatapos na po kami, nag-stay pa kami doon at nakinig sa kanila. At meron po silang isang napagdesisyonan na parang nakapagdesisyon agad sila. Ngayon, sabi nila, meron silang parang pagdidiskusyon. Ngayon, parang na-realize nila na hindi pala dapat agad-agad. Kailangan i-consider natin yung ganito, ganyan. Paano kung hindi natin pahintulutan? Anong ipapalit? Kaya ba natin? So, yun po ba? Hindi, yung kumbaga parang napabilis daw na ganon. Dapat pala, pag-isipan itong mga bagay nito kasi kailangan din na i-consider yung mga nagtatrabaho, yung ganito, ganyan. Meron ba tayong sapat na pondo? Meron ba tayong ipapalit na ibang hanap buhay? So, yun, parang andun yung realization na dapat pala inisipan natin itong ibang mga bagay na ito. Okay, so sabi po dito, think of others. At alam niyo po, dito sa dito sa unang Samuel chapter 30 verse 1, mababasa po natin dito yung pangyayari na sina David po ay sinalakay sila ng mga Amalekita. Okay? Nandun po na sila po ay yung Siklag sinunog. At sila po ay wala nung time na yon. Kaya nung dumating sila doon, wala na yung kanyang asawa, nabihag yung lahat ng mga kasama nila doon, at dinala sila. At sinunog yung lugar nila. Ngayon yung mga kasama ni David, gusto siyang batuhin. Pero ang ginawa po ni David, nag-pray po siya. At doon sa pagpe-pray niya, nag-inquire siya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. At sabi niya, Lord, pag hinabol ba namin, maabot ba namin? At ang sagot sa kanya ng Panginoon, habulin. Okay. Sa paghabol po nila, makikita po natin sa 11 hanggang 16, may nakita silang isang batang parang Egyptian yata yung bata na yun, kung di ako nagkakamali. At gutom na gutom po yun, ginawa nila, pinakain nila na yung bata, nalaman nila yun pala ay tauhan nung isa sa mga sumalakay sa kanila sapagkat tinuwento ng batang ito na sinunog nila yung Siklag. Okay. So, nung pinakain nila yung bata, sabi niya, maaari mo bang ituro sa amin kung saan? And alam niyo po, itong batang ito, nagbigay siya ng kondisyon na hindi siya papatayin, andun po, na itinuro niya. Okay. So, makita lang po natin dito, sabi dito, think of others. Hindi lang yung galit mo, hindi yung gusto mo. At dito po sa pangyayari kay David, dun sa kina David, nakita po natin na, naging maganda, naging mabuti para sa kanila. Bakit? Kasi sa pamamagitan nung pagtulong nila dun sa bata, natulungan din sila nung bata na ituro kung saan yung kuta ng mga sumalakay na yun, ng mga Amalekita na yun. At ang nangyari po,
napatay nila yung mga yon at nabawi nila yung dalawang asawa ni David at saka yung marami pang ari-arian, marami pang samsam. So, dito po, sabi doon, think of others. Hindi lang yung sarili natin. Hindi yung nararamdaman mo lang. Naku mo, pag may nararamdaman ka, yun na lamang lahat. Ang importante, yun na lang. Importante yung gusto. So, ito po natin, kapag inisip din natin yung iba, yung kapakanan ng iba, magiging mabuti ito para sa bawat isa sa atin. So, dito po sa, doon sa 1 Samuel nga, isang bagay na matututunan po natin, doon sa verse 8, nag-inquire po si David sa Lord and nag-wait siya patiently sa sagot ng Panginoon. At nakuha po niya kung ano yung sagot ng Panginoon. Merong kasiguraduhan kapag hinabol nila, kapag kumbaga tinugis nila yung mga sumalakay sa kanila, nakuha niya yung sagot kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya sa pag-inquire niya doon sa Panginoon ay meron siyang kasiguraduhan. And then yung sa verse 11 to 12, inisip niya din yung kapakanan nung bata na andun na nahihirapan, gutom. Kaya kahit na yun ay tauhan ng kaaway, pinakain niya, tinulungan niya. And alam niyo po, nasabi doon, andun na may relate natin sa ating topic na sabi, think of others. And dahil po doon, si David po ay nagtagumpay. Okay, so sa topic po natin ngayon sa hapon na ito na wait patiently and think of others, napakabuti po. Sabi nga, ito yung things to do. Ito yung things to do. Na makikita natin na kapag ginawa natin ito, may katagumpayan. At sa bawat buhay po natin, makikita natin na doon sa mga walang tiyaga, ang nakukuha na lang nila ay kung ano lang yung nandyan, na available. Pero kita natin, kapag nag-wait po tayo, naghintay po tayo ng God's timing, makukuha po natin yung magandang reward na inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya wag po tayong maghihinawa, wag tayong susuko, wag tayong bibitaw, sapagkat maganda po ang inihanda ng Panginoon. Maganda ang plano ng Lord. Sabi nga, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya intayin natin ang pagkilos ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. And yun nga, sa pag-iisip din natin sa kapakanan ng iba, hindi lamang yung pansarili natin, nagiging maganda po ang bunga nito, ang resulta nito. Kaya, praise the Lord, sa hapon na ito, nawa po ay tayo po ay merong bagay na natutunan. Tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Ang maraming Diyos, salamat ng marami sa iyo sa bagay na itinuro mo po sa amin. Dalain ko po, Panginoon, ng bawat isang nakinig na kasama ko ngayon sa hapon na ito, maging makakapanood pa. Lord God, I pray na makita nila, Panginoon, ng kabutihan, ng paghihintay po sa iyo, O Diyos. And Lord God, gayon din, Panginoon, ng pagmamalasakit din naman sa iba. Hindi lamang ang aming sariling kapakanan, kundi agad ang pagmamalasakit namin sa iba. Sapagkat ito ang kalooban mo, Panginoon. Doon nga sa mabuting Samaritano, Panginoon, Lord, ipinakita mo sa amin kung papaanong kami dapat na maglaan ng oras ng panahon sa pagtulong sa iba, O God. Kaya, Ama, maraming salamat po sa hapon na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ikaw ang patuloy na mataas at maparangalan sa buhay namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, God bless po. Salamat po sa inyo pong pagsama sa hapon na ito. God bless.